Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. Ito ang inyong weekly gabay tarot reading for April 21 to 27, 2025. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Pisces ngayong week na ito, April 21 to 27, 2025. Para po ito sa inyo Pisces ngayong April 21 to 27, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Spirit Guide, mga ganap po para kay Pisces ngayong April 21 to 27, 2025. I need 3 cards po. Spirit Guide, mga mensahe pa para kay Pisces ngayong April 21 to 27, 2025. I need 2 cards po. Ngayong April 21 to 27, 2025. For this week po, para kay Pisces. Makakatanggap kayo ng good news. So, claim niyo po, Pisces. Good news and change for the better. Pwede yung paglilipat ito sa malayong lugar or bibigyan mo ng aksyon yung matagal mo ng plano. Pero din na may in-announce ka sa grupo ng tao at nagulat sila. Tapos may nakikita ko dito makakatanggap ka ng balita na may buntis, nanganak, ikakasal-kasal. Oo. Sinamahan ka ng favorite person mo, Pisces. Companion, nakikita ko dito na very loyal siya sa'yo at very supportive siya sa'yo. Pwede din may bago kayong kaibigan, bagong kasamahan na magaan ang loob mo sa kanya. Pwede din na hired kayo as katiwala. Pwede din may bago kayong gamit na or pet na magbibigay ng pamper sa iyo. Malaki ang influence ng isang babae sa week na ito. Wow, uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. And trust there's a divine plan. Wow. Spirit Guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong April 21 to 27, 2025?
may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, like for example, nanood kayo ng isang video sa channel natin ngayon, Pisces, at ngayon sa inyong weekly Kabay Tarot reading at may napansin kayong repeating message, yan po yung ibig sabihin niya na pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So ano yung energy ni Pisces? Okay, may nakita ko ditong sadness and pain. Pwedeng naalala nyo to sa karaan o naalala nyo po. Pwedeng nangyari na sa karaan tapos naalala nyo ngayong week na ito. Pwede din magaganap ngayong week, so prepare yourself. Nakikita ko kasi dito na may naulit na namang nangyari. Pero sa ngayon, binibigyan mo yung sarili mo na embrace mo yung kalungkutan, yung nangyaring katotohanan, na nasaktan ka, yung may naulit na nangyari. Pwede din na may nangyaring tuto sa inyong desisyon, ideas, plano. Pwede din may concern sa third party. Oo. So this card tells you to accept and free yourself from sadness and pain, pagalingin at palayain ang iyong sarili. Pwede din may ganap na collaboration po or expansion. Nang dahil sa mga nangyari na nalungkot ka, nag-decide ka to have expansion, nag-decide ka to move forward para para magkaroon ng changes. And may nakita ko ditong delay. Oo. Dalawang card na mismo nagsabi dito na delay, nasaktan, it might be na nasaktan kayo sa delay na nangyari. Disappointment nakikita ko dito, delay sa plano, disconnection sa isang tao. Pwedeng naalala nyo to ha, pwedeng mangyayari for this week. It may be frustrating or disappointing, pero kailangan mo itong pagdaanan kasi part ito ng iyong learning journey. So be still flexible and patient is what required at this time. So yung assignment nyo ngayon, Pisces, ngayong week na ito, maging flexible at habaan ng pasensya. Yan po ang kailangan ngayon. Career and money po ni Pisces. Sa career and money nyo po, nagkaroon ng pagkakaisa and you're making memories po. Maaring may kausap ka ngayon na bata pa sa inyo or ito yung literal na bata. Pero din tinuturuan mo yung bata. Na pwede din inner child nyo ito na humingi ng atensyon sa inyo at binigyan mo ng panahon. At nakita ko dito yung grupo ng tao. Pwedeng kasi sa career and money to pwedeng kasamahan mo ito na co-workers na para mong pamilya. Pwede din family mo ito. Basta group of people na very supportive sa'yo. Na nagbigay sila ng motivation sa iyo nang siyang dahilan na magkakaroon ka ng focus at sa pag-achieve ng goal mo. Sila yung dahilan na sila yung dahilan, yung supportan nila na na-motivate ka, na-inspired ka, na nagkaroon ka ng focus sa pag-achieve ng goal mo.
Posible din, no, na may pagpatawad na mangyayari. So, nagkaroon ng pagkakaisa, so claim niyo po. At, okay. Nanindigan kayo at very focused kayo sa mga gawain nyo ngayon. Layunin sa buhay, project pa. Oo. Very focused kayo sa inyong mga ginagawa nyo ngayon. At nanindigan din kayo sa inyong desisyon. Assertiveness, truth-seeking. Actually, may nakita kong away dito. Oh. Oo. Pero sabi ng card dito na ihanda yung sarili mo. And may darating na mensahe na agad mong bibigyan siya ng aksyon. Or bibigyan mo siya ng agarang aksyon or bibigyan mo siya ng agarang reaksyon. Magiging productive ka ngayong araw na to. So for this week, expect it na magiging busy kayo. Kasi sobrang busy mo dito, naging productive kayo. Tapos may dumating na bibigyan mo talaga siya ng aksyon. Yung panahon na para umaksyon kung alam mong nasa tama ka. Diba sabi ko kanina dito na may movement akong nakikita dito sa oracle cards nyo na bibigyan mo siya ng action, lumabas din dito. So this card tells you to be careful sa mga ginagawa at pinipiling desisyon. Posibleng naging aggressive kayo ngayong week na ito. Posibleng passion nyo ito na kaya binigyan mo ng agarang aksyon. So ito yung sabi ko sa inyo kanina na may darating na balita at dito rin sa oracle cards nyo. So claim nyo po. So nag-clarify siya dito yung dumating na balita is a good news. Okay? So lumabas siya sa oracle cards nyo at sa tarot cards nyo. So claim nyo po. So huwag kayong mag-alala ha kasi good news naman ito. Pwede din may aggressive dito na tao na kasamahan mo. Pwede ha. Na pwedeng Gemini, Libra, Aquarius siya. Na very aggressive. Sabi ng card dito, huwag mo daw kayo magmadali. Like for example, yung bibigyan mo ang agarang action, right? So pwede siyang bibigyan mo siya ng agarang action basta magkaroon lang kayo ng wastong plano, konkretong plano, sigurado kayo sa inyong nagawang desisyon. At nakita ko naman dito na very confident kayo sa inyong mga ginagawa. Kaya lang, sabi ng card dito, yung paalaala na pinupush sa inyo, kailangan nyong siguraduhin kung karapat-dapat ba yung binigay mong, yung pina-abrupt na plano, pina-abrupt na yung mabilisan na aksyon. Siguraduhin karapat-dapat. Siguraduhin wastong plan. Magkaroon ng wastong plano. Oh, this is good. Kasi nakita ko dito nag-overthink ka. Oo. Nagkaroon ng anxiety, pag-alala, nag-overthink ka. Pero at the end of the day, nakikita ko dito na tutulungan mo yung sarili mo.
Oo, ayaw mo na, nag-decide ka dito na ayaw mo na mag-overthink, kinakaya mo ang sitwasyon. Posibleng may nagkaroon ng conflict, kaya ka nag-overthink, nag-alala ka, nagkaroon ng anxiety. Hmm. Pero ito, nag-decide na kayo na ayaw nyo na mag-overthink, kinakaya nyo ang sitwasyon. So this card tells you to make change. Itong pangyayaring ito ay pansamantalan lamang. Tama tong gagawin mo na magkakaroon siya ng changes. Yung action na nag-decide ka na ayaw nyo na mag-overthink, na kakayanin nyo yung sitwasyon. Actually, gusto nyo mapag-isa dito para makapag-isip, makapagpahinga. Para sa pagbalik nyo, re-energize na kayo, makagawa na kayo ng solusyon sa inyong problema. And nakita ko dito na may self-protection ako nakikita dito. Pinoprotektahan mo yung sarili mo na pinoprotektahan mo yung sarili mo na hindi ka na masaktan dahil sa traumang nangyari sa nakaraan. Kumbaga guarded kayo, kalma ka, pero nakikinig ka sa iyong paligid. So, may importanteng desisyon talaga dito. Dalawang card ni mismo nagsabi na nagbabalanse ka kung tama ba tong gagawin ko, yung pipiliin ko. Oo, nag-iisip ka muna bago ka magdesisyon para hindi na maulit yung pagkakamali mo dati. So, kung hindi mo pa kaya, kung nalilito kayo, ask for help, ask for support, sabi po ng card. Pero the best way, kung pag ikaw mismo ang nakikinig sa iyong sitwasyon, tapos gagawa kayo ng pagkilos, kasi magbibigay ito ng kaginhawaan na iyong hinahanap. Ayaw mo na masaktan, defensive ka, guarded ka. Para sa lahat to ha, whether single ka man or may relasyon sa buhay mag-asawa. Ang ilan nga sa inyo dito, mga single, ayaw nyo muna magkaroon ng relasyon. Kasi guarded ka. May self-protection ako nakikita dito. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, umiiwas kayo ng away or confrontation para hindi ka or kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo ang sarili mo para hindi kayo mag-away. So this card asks you to try to release your fears of opening up to love. At nakikita ko dito na may aggressive na isang tao dito, oh. Oo. Aggressive siya na tao na pwedeng humahabol sa'yo. Or may tao dito na bagong tao. Pwedeng naalala mo yung tao na very aggressive. Masyadong malakas yung energy niya eh. So this card asks you to listen to your intuition. Kung itong taong ito na darating sa inyong buhay, totoo ba or hindi? Baka kasi sa sobrang aggressive niya, sa sobrang mabilis, tapos mabilis ding mawala, 'di ba? Pero hindi naman sinabi dito na kilalanin mo 'yan, hindi yan totoo sa iyo. Mismo ang card nagsabi dito na kilalanin mo ng mabuti. Hindi naman ibig sabihin na magkakaroon kayo ng trust issue. Kumbaga, kilalanin para fair po. Pwede dahil sa binigay niyang salita or may offer siya sa iyo, may binigay siya sa inyong yung sinabihan kayo na sa mga achievement niya. Example lang ito ha. Tapos hindi pala totoo. Pwede din na may sinasabi siya diyan na para makuha lang atensyon mo pero hindi pala totoo. Basta para fair po, kilalanin ng mabuti. Okay? Pero maghahanap ka na dito eh. Maghahanap ka kasi may truth seeking dito. Naghahanap ka kung totoo or gumagawa ka ng paraan na yung alamin mo kung totoo ba itong taong to or hindi. Para malaman mo kung totoo ba yan, alamin nyo yung mag-connect kayo sa inyong intuition, itanong nyo po sa inyong intuition. Pagyamanin nyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Maraming salamat po.